Isang mapayapang araw sa inyo, Mystery, at sa inyong mga masugid na tagapakinig. Isa po ako sa palaging nag-aabang ng mga kwento ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Randy at nakatira ako ngayon somewhere in Valenzuela. Lumipat ako rito sa Camanava 5 taon na ang nakakalipas, ngunit galing ako sa isang malayong probinsya sa Visayas na hindi ko nababanggitin pa upang maitago ang aking pagkakakilanlan. Panganay po ako sa magkakapatid at masasabi kong may kaya ang aming pamilya. Maganda po ang aming eskwelahan at namumuhay kami ng maluwang. May 2 akong kapatid na nangangalang David at Rica. Si David po ay 19 noon at si Rica naman ay 10 taong gulang at ako naman ay nasa 21 na noon. Ang aming ama na si Anselmo ay isang kapitan ng barangay at ang aming ina na si Dolores ay napakamapagmahal sa amin at napakaloyal sa aking ama. Pero bagamat panganay ako, hindi ko kayang makuha ang puso ni Papa. Laging may mataas na expectations siya sa akin at kahit ano ang gawin ko, parang hindi ko kayang mapahanga siya. Sinasabi niya sa akin na hindi ako handa sa mga malaking tungkulin. Ang masakit pa, ang nakababata kong kapatid na si David ay lagi niyang pinapaboran at pinupuri, samantalang ako, binabaliwala. At dito nga po magsisimula ang kwentong babago sa buhay ko. Mystery, ako po muli si Randy at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Isang gabi, isang simpleng hapunan sa bahay noon. Nauna nang kumain ang kapatid kong si Rica at wala pa sa bahay si David. Ako, si Mama at Papa ang magkakasabay kumain. Naglakas loob akong magpaalam kay Papa sa matagal ko ng plano. Pa, gusto ko po sanang tumakbo bilang konsehal sa susunod na eleksyon para kahit paano mahanda ko na yung sarili ko sa pagiging kapitan kapag tapos na yung termino nyo. Konsehal? Randy, hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi ba't mag-e-enroll ka pa sa pasukan at itutuloy mo ang medisina? Pa, alam mo naman na ayoko talagang magdoktor. Mas gusto kong sundan yung yapak mo. Matalino naman ako. Marami akong plano. Hindi ito basta sa talino lang at plano. Liderato to. Hindi ka pa hinuganak. Pero si David nga ayaw sa politika. Pero nung nakaraan, narinig ko sinabihan mo siya na balang araw magiging kapitan siya sa lugar natin. Oh, bakit siya pwede? Dahil mas may alam siya sa ginagawa ko. Siya ang madalas kong kasama at may experience na siya. Kaya siya laging kasama mo kasi siya yung mas pinipili mong sumama sa'yo. Diba nagvo-volunteer akong sumama pero ayaw nyo? Gusto mo laging unahin yung pag-aaral ko. Dahil mas nanarapat kang maging doktor at gusto ko dyan ka mag-focus. Tumataas na ang mga boses namin, Mystery, nang maya-maya ay may narinig kami na tunog ng gate. Pagbukas ng pinto ay si David, bahagyang lasing at halatang galing sa party. Uy, kumakain pala kayo? Ayos, gutom na ako. Tumayo naman mula sa pagkakaupo si Papa at lumapit kay David. Mabuti naman at dumating ka na, David. Mamaya kakausapin kita. Kailangan ko ng tulong mo. Ha? Sige po, Pa. Tuluyan na ngang pumasok si Papa sa kwarto. Si David naman ay pumasok din sa kanyang kwarto upang magbihis. Naiwan kami ni Mama na tahimik lang sa lamesa. Hindi ko maiwasang isipin, Ma.
Ako ang panganay. Ako ang may interes sa pamumuno. Pero bakit parang si David pa rin yung pinapaboran? Lalo lang pinaparamdam ni Papa kung sino yung paborito niya. Anak, intindihin mo na lang ang papa mo. Alam niyang magaling ka, pero baka may iba siyang hinahanap. Ang gusto ko lang naman maisaayos tong barangay natin. Gusto ko siyang tulungan. Masyadong magulo at maraming krimen. Ang daming nawawala at saka pinapatay. Paano tayo uunlad kung ganun, di ba? Paano pupunta yung mga turista sa atin? Baka unahan pa tayo ng kalaban niyan. Pero si Papa, mukhang wala talagang bilib sa akin. Hindi totoo yan, anak. Hindi mo man maintindihan kung ano ang dahilan niya. Pero anak, sana sundin mo na lang muna siya. Hindi ko alam, Miss Terry, pero hindi ako kumbinsido sa paliwanag ni Mama. Basta ako ramdam ko. Ayaw niya kasi hindi ako yung paborito niya. Isang hapon, nagkita kami ni Colette, ang kasintahan ko. 5 taon na kaming magkarelasyon. Nagkakilala kami nung college at simula noon, alam niya na ang bawat pagsubok at kwento ng pamilya ko. Kaya sa tuwing nadudurog ang loob ko, siya ang una kong pinupuntahan. Han, kung ituloy mo na lang kaya yung pag-aaral mo ng medisina, pangmatagalan pa yun, marami ka rin namang matutulungan. At saka, hindi biro yung gulo sa politika, Randy. Natatakot din ako para sa'yo. Alam mo namang ayoko talagang maging doktor, Colette. Hindi yun ang nasa puso ko. Eh di ba nga nabanggit ko sa'yo, ang gusto kong kunin na course noon law. Noon pa man, yun na yung nasa isip ko, yung sumunod sa yapak ni Papa. Alam mo, sobrang idol ko siya eh. Pero bakit ganun? Hindi siya naniniwala sa kakayahan ko. Minsan kasi, Han, alam mo na, may mga magulang na akala nila, alam nila yung pinakamabuti para sa atin. Pero minsan rin, nakakalimutan nila na may sarili tayong landas. Hindi mo naman talaga kailangang sumunod sa bawat utos niya kung alam mong mali para sa'yo yun. Pero sigurado ka na ba talaga dyan sa gusto mo? Siguradong sigurado ako. Alam ko kaya ko. Pero ayaw niya lang akong bigyan ng basbas niya. Pati si Mama, sunod lang din sa gusto niya. Tara, samahan mo na nga lang ako. Gusto kong mag-inom. Alam mo, imbis na mag-inom tayo, bakit hindi na lang kaya tayo mag-unwind dun sa favorite mong coffee shop? Sagot ko na. Na-appreciate ko yun, Miss Terry. Si Colette, isang simpleng working student lang noong una kaming magkakilala. Hindi siya tulad ko, hindi siya galing sa yaman. Lumaki siyang mahirap, kapos, at sanay sa buhay na puro pagtitiis. Pero hindi ko pa nakita ang taong kasing sipag at tibay ng loob niya. Kaya labis akong humahanga sa kanya. Siya lang yata ang nakakakita sa akin, ang nakaka-appreciate sa kaya kong gawin at susuporta sa mga pangarap ko. Pagkatapos naming mag-usap ni Colette, ay nagpunta kami sa paborito naming coffee shop. Malapit lang ito sa main road ng aming bayan. Bandang 11:00, biglang may sigaw sa di kalayuan. Mga tao nagkakagulo, may mga nagtatakbuhan at punong-puno ng mga bulungan. Randy, ano yun? Parang may aksidente. Oo nga eh. Lika, tingnan natin. Sa kalsada, may mga taong nakikiusyoso. Nakita namin na may itinatakip na puting telang kumot sa isang bangkay. Nagkalat ang mga barangay tanod at ilang kapulisan sa gilid ng kalsada. Nako, ayan na naman. Pang-ilan na to ngayong buwan? Lahat puro tinanggalan ng laman loob. Adik lang ang gagawa niyan. Hindi yan basta adik. Baka serial killer yan. Dati pa ito nangyayari. Pero ngayon sunod-sunod na. Walang awa. Nagkatinginan naman kami ni Colette at halatang halata kong nababahala na siya.
Nakakatakot naman, Han. Sana naman mahuli na yung gumagawa niyan. Oo, ilang beses ko nang sinabi yan kay Papa eh. Kailangan na talaga na may magpatrol gabi-gabi. Kailangan ng tanod na umiikot at saka CCTV sa bawat kanto. Dapat mas mahigpit yung seguridad. Pero ang sinasabi niya lang palagi, hindi niya na raw yan kontrolado at mga pulis na daw ang mag-iimbestiga. Bukod pa ron, sabi niya, balanse lang daw ng mundo yan. Hindi lahat ng bagay makokontrol natin. Ano yun, di ba? Talaga? Sinabi niya yon? Alam mo, naniniwala ako na kung ikaw yung nasa posisyon, mas may magagawa ka pa kaysa dyan sa papa mo. Pero natatakot din ako eh. Baka kasi may mga makalaban ka na magpahamak sa'yo. Ayokong may mangyari sa'yong masamahan. Kapag akong nakaupo, hindi ko palalagpasin ang ganito. Hindi ko palalagpasin kung sino mga hayop yung gumagawa nito sa mga inosente. Noon pa man, gusto ko na siyang hulihin eh. Ngayon, nararamdaman ko mas buo na talaga yung loob ko. Han, huwag ka mag-alala sa akin. Walang mangyayaring masama. At saka isipin mo, kahit naman hindi ako nakaupo, lahat tayo nanganganib, di ba? Tingnan mo nga yan. Hanggat nandyan yung killer na yan, lahat tayo nasa peligro. Mystery, sa gabing yun, habang nakatitig ako sa bangkay na tinakpan ng tela, may bahagi sa akin na parang biglang nagising. Hindi na ito tungkol sa kagustuhan ko lang. Hindi rin ito tungkol sa paghahanap ng papuri mula sa aking ama. Tungkol na to sa bago kong misyon. Ang pagbibigay hustisya sa mga buhay na nasasayang at ang pagbibigay ng kaligtasan at kapayapaan sa lugar namin. Hindi muna ako umuwi ng gabing yon, Mystery. Hindi ko mapigilan ang bugso ng damdamin ko matapos ang nakita naming krimen. Pagkahatid ko kay Kulit, imbes na sa bahay ako dumiretso, tumuloy ako sa barangay hall. Alam ko namang malamang ay wala na si Papa roon, pero gusto ko pa ring silipin ang takbo ng operasyon. Gusto kong makita kung paano nila tinatrato ang mga ganitong pangyayari. Pagpasok ko sa barangay hall, bumungad sa akin ang mga tanod at ilang staff sa mesa. Nagtaas sila ng ulo nang mapansin ako. Oy, kayo pala yan, Sir Randy. Ano hong ginagawa nyo rito? Kanina pa ho umuwi si Kapitan. Ganun ba? Akala ko kasi andito pa siya. Kamusta naman dito? Maayos ba lahat? Ganun pa rin ho, sir. Tahimik naman kung hindi lang sa balitang krimen kanina eh. Oo nga alam ko rin yun. Malapit kasi yun sa coffee shop na pinuntahan namin. Anong balak niyong aksyon doon? At saka, ano ba totoong nangyari sa biktima? Nagkatinginan ng mga tanod. Halata ang pag-aalinlangan sa kanilang mga muka. Ayon po sa initial investigation ng mga pulis, mukhang personal daw ho ang motibo. Baka raw pinaghigantihan yung biktima. Galit na galit daw yung gumawa ayon sa mga sugat na natamo niya. Ganun din yung sinasabi sa kaso nung nakaraang buwan, di ba? Yung buntis na babae, parehas maraming saksak, kinaladkad yung katawan, tapos walang laman loob. Oho, pero sir, ang pulisya na ho ang humahawak ng kaso, hindi na po namin saklaw yun. Wala bang plano si Papa? Wala man lang ba siyang inuutos na bumuo ng patrol team? Gabi-gabi na lang may kabay yung mga tao. Sir, yan nga rin po sana yung suggestion namin kay Cap. Ilang beses na naming binanggit sa meeting na mas makakabuti kung may magro-ronda na tanod. Kasi sa totoo lang, kahit yung mga kababaihan sa amin natatakot na rin, hindi na mapalagay. Doon ko mas lalong naramdaman, Mystery, ang pagkukulang sa liderato ni Papa. Salip na manguna at magpakita ng tapang, parang pinipikit niya lang yung mata niya sa mga nangyayari. Ano kaya yun? Takot? Pagod? O sadyang walang pakialam? Ewan ko ba, Mystery, pero ang alam ko lang, kung ako ang nasa posisyon, hindi ko hahayaang mabalot ng takot ang mga nasasakupan ko.
12 na ng gabi at nasa kwarto na ang lahat pag uwi ko sa bahay. Hindi ko na binanggit pa na dumaan ako sa barangay hall. Hindi pa agad ako kumain dahil naligo muna ako pag uwi. Pero dahil sa pagod, naidlip ako. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa gutom. Agad akong tumayo at naisip kong magluto na lang ng itlog at corned beef dahil hindi ko gusto ang ulam na itinira nila sa akin. Habang nagluluto ako, naramdaman kong parang may aninong dumaan. Madilim sa sala noon dahil patay ang ilaw at ako naman ay nasa kusina kaya hindi ko gaanong makita kung may tao. Sino yan? May tao ba riyan? Wala namang sumasagot kaya tinuloy ko na lang ang pagluluto ko. Ilang minuto ang lumipas. Ang sarap ng kain ko, misteri, nang bigla akong nakarinig ng kaluskos. Napahinto ako at nakinig ulit. Babaliwalain ko na sana pero biglang parang may nahulog. Pinakiramdaman ko kung saan ang galing ang tunog. Agad akong tumayo para tignan. Naisip ko agad na baka nilolooban kami ng magnanakaw. Kumuha ako ng kutsilyo at dahan-dahang lumakad papunta sa direksyon kung saan ko narinig ang tunog. Parang sa may silong galing. Ang bahay namin, misteri, ay may silong. Pinagawa at pinaayos ito ng mga lola ko noon at nagsilbing basement. Dito nakatambak ang mga gamit namin na hindi na ginagamit at nagsilbi na itong bodega. Nasa harapan ako ng pinto ng silong. Sa likod noon ay may maikling daan papunta rito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita kong napakadilim pababa. Kukuha sana ako ng flashlight nang pagtalikod ko ay biglang bumungad sa akin ang kapatid kong si David. Kuya, anong ginagawa mo? Bakit may hawak kang kutsilyo? Eto ba? Parang may narinig kasi akong kaluskos at may nahulog dito sa silong eh. Nagdala ako nito kasi baka pinasok tayo ng magnanakaw. Kung mananakawan tayo, bakit sa silong siya didiretso? Dito pa lang sa sala, marami na silang mananakaw. Napaisip naman ako at narealize kong tama naman ang kapatid ko. Pero parang may narinig talaga akong ingay eh. Baka ako lang yun. Nagbanyo kasi ako eh. Masakit ang tiyan ko. Tapos nasipa ako yung basurahan. Baka yun lang yung narinig mo. Ganun ba? Baka nga. Ano ba kasi ginagawa mo dito sa oras na to? Mag-uumaga na. Nagutom ako eh. Hindi pa ako naghahapunan kaya nagluto ako. Ganun ba? O sige, mauna na ako. Tulog na ulit ako. Bagamat kumalma na ako sa oras na yon dahil galing sa kanya lang pala ang ingay, nagtaka naman ako dahil sa sinabi niyang matutulog siyang muli. Pero sa itsura niya, parang puyat siya at kulang sa tulog. Pero naisip ko na lang, halos gabi-gabi rin kasi siyang nasa labas at nagpa-party, kaya baka kulang naman talaga siya sa tulog. Kinabukasan, agad akong nakapansin ng bagong mukha sa bahay. Isang babaeng nasa edad 30 ang nagsilbi sa hapagkainan. Tahimik lang siya at halatang hindi pa sanay sa paligid. Tinanong ko si Mama tungkol rito. Ma, sino yan? Bagong kasambahay ba? Nasaan na si Tetay? Lumayas na si Tetay, anak. Nakipagtanan. Nagpaalam siya sa akin kahapon lang. Hindi ko na napigilan. Nabulag na ata sa pag-ibig. Ganun ba? Sayang naman. Mag-iisang taon na rin yun sa atin, di ba? Kaya nga akala ko siya na talaga ang papalit kay Manang Nene. Hindi pa rin pala. Si Manang Nene, misteri, ang pinakamatagal naming kasambahay. Bata pa lang ako ay naninilbihan na siya sa amin at tinuring na namin siyang bahagi ng pamilya. Napansin kong malayo ang tingin ni Mama. Naisip ko,
baka pagod na rin siyang paulit-ulit na maghanap ng bagong kasambahay. Mahirap na rin kasi talaga yung magtiwala sa panahon ngayon. Dahil doon, naalala ko na namang banggitin ang tungkol sa pagtakbo ko bilang konsehal. Ma, kahit walang pahintulot ni Papa, tatakbo ako talaga. May naipon naman ako at may mga kakilala kong pwedeng tumulong sa pagkampanya. Number 1 na plataforma ko, sugpuin niyang krimen dito sa lugar natin. Huwag kang ang maingay! Baka marinig ka ng papa mo. Alam mo naman na ayaw niya, di ba? Utang na loob anak, sundin mo na lang ang papa mo. Bakit ma? May masama bang subukan ko? Baka mapahamak ang pamilya natin. Kilala kita, masyadong mabugso yung damdamin mo at pabigla-bigla ka ng desisyon. Ma, pati ba naman kayo nagdududa sa kakayahan ko? Hindi naman sa ganun anak, pero... Sasagot na sana ako nang biglang may paulit-ulit na nag-doorbell. Maya-maya, lumapit ang katiwala at sinabing nandyan daw ang nanay ni Tetay, ang kasambahay naming nakipagtanan. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Gusto ko lang ho sanang masiguro kung totoo ang text na natanggap ng anak ko mula kay Tetay. Siya nga ho ba? Nakipagtanan ang anak ko? Oo nanay, sinubukan namin siyang pigilan pero desidido na siya eh. Hindi ako makapaniwala. Malalim ang kagustuhan ng anak ko na mapagtapos itong kapatid niya. Pero bigla na lang niya bang tatalikuran ng lahat? Napadaan naman si Papa noon at narinig ang usapan, kaya bigla itong sumabat. Pasensya na ho kayo, Nay. Hindi rin namin inaasahan ang bigla niyang pag-alis. Nagulat at nalungkot din ho kami. Maayos pa naman sana ang trabaho niya rito. Hintayin niyo na lang ang susunod na text o tawag niya. Sana'y matulungan pa rin niya kayo. Kumuha si Papa ng pera mula sa kanyang wallet at iniabot sa matanda. Eto ho, Manang. Ang totoo dyan bayad naman ho ang sweldo niya. Pero ito para sa inyo. Kaunting tulong lang. Naluha ang matanda at wala nang nagawa kundi tanggapin ang pera at ang desisyon ng anak niya. Maya-maya, malungkot itong nagpaalam at umalis na. Ako naman ay hindi mapakali. Nahabag ako sa matanda at bahagyang nagtaka rin. Sa panahon ng paninilbihan ni Tetay, napansin ko naman na masipag at tahimik lang siyang babae. Ni hindi ko nga siya nahuling nagte-text o nakikipag-usap sa telepono. Kaya kahit ako, hirap akong paniwalaan na basta-basta na lang siya makikipagtanan. Ilang linggo ang lumipas. Sumapit ang ika-6 na anibersaryo namin ni Colette. Galing kami sa isang staycation upang mag-celebrate at dahil ginabi na kami ng uwi, napagdesisyon na namin na sa bahay na muna matulog. Bala ko na kinabukasan ko na lang siya ihahatid pa uwi sa kanila. Dahil matagal na kami ni Colette, tinatanong na kami ni na Mama at Papa kung may balak na ba kaming magpakasal. Siyempre, ang sagot ko oo, Misteri. At dahil doon, nabanggit ko ulit na bago ako magpakasal, gusto ko munang subukang tumakbo bilang konsehal. At doon ay nauwi na naman sa mainit na pagtatalo ang pag-uusap namin ni Papa. Misteri, ayaw pa rin talaga ni Papa. Para sa kanya, wala daw akong dapat na aksayahin sa pagtakbong yan, na wala lang daw akong mapapala. Galit akong umalis at natulog ng may mabigat na loob. Madaling araw na nang magising ako at hindi pa rin nawawala yung inis at sama ng loob ko. Paglingon ko, mahimbing na natutulog si Colette sa tabi ko. Dahan-dahan ko siyang niyakap at sinubukang lambingin. Anong ginagawa mo, Han? Wala lang. Gusto lang kitang halikan para kahit paano mabawasan tong sama ng loob ko.
Teka, tumigil ka nga. Ano ba naman yan? Pati ba naman ikaw? Ang tagal-tagal na natin eh. Ayaw mo pa rin akong pagbigyan. Randy, ano bang pinagsasasabi mo? Di ba napag-usapan na natin to? Ikaw mismo nagsabi, maghihintay tayo di ba hanggang sa kasal natin? Ano bang kaibahan nun? Ano ba yan? Sa lahat na lang ng bagay kailangan akong maghintay. Alam mo Randy, kung pati ako nadadamay sa sama ng loob mo, mabuti pa, uuwi na lang ako. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng kwarto. Naiwan akong tulala, naiinis, pero alam kong ako ang may kasalanan. Hindi ko talaga dapat siya pinagbuntunan ng galit na para naman sa iba. Ilang minuto ang lumipas bago ko tuluyang na-realize na mali ako. Agad akong sumunod sa labas, pero wala na siya. Mukhang tuluyan na siyang umuwi. Kinabukasan, wala pa ring text o tawag mula kay Colette. Alam kong galit pa rin siya, kaya hinayaan ko muna. Habang maghapon akong tulala, iniisip ko kung paano babawi sa kanya. Wrong timing naman talaga. Kakatapos lang ng anniversary, tapos ngayon may away agad. Naisip kong yayain siyang lumabas kinabukasan para makapag-sorry ng maayos. Pero pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, wala pa rin siyang paramdam. Dati-rati, hindi siya makatiis na hindi ako i-text o tawagan. Pero ngayon, wala. Kaya't nagdesisyon na ako na mismo ang tatawag. Nagri-ring ang telepono niya pero walang sumasagot. Habang hawak ko ang cellphone ko ay naisipan kong lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Habang umiinom, muli ko siyang tinawagan. Mystery, maya-maya parang may narinig ako. Isang mahina pero malinaw na ring ng telepono. Hindi mula sa cellphone ko, kundi galing sa loob ng bahay. Hininto ko ang tawag at sa pagtigil ko, tumigil rin ang tunog. Bahagya akong kinilabutan. Inulit ko ang pagtawag at muli narinig ko na naman ang pagring mula sa loob ng bahay. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahan-dahan akong naglakad, sinusundan ang pinagmumula ng tunog hanggang sa bigla itong tumigil. Nagulat ako nang mapagtantong nasa tapat na ako ng pintuan papunta sa silong. Doon galing ang tunog. Mystery, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Natatakot ako sa kung anong madidiskubre ko, lalo na't si Colette na ang pinag-uusapan dito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto papunta sa silong. Gaya ng dati, madilim ang daan pababa. Inilawan ko ang hagdan gamit ang flashlight ng cellphone ko. Maingat akong bumaba. Nanigas ang katawan ko nang makita ko sa sahig ang bag ni Colette at ang kanyang cellphone. Hindi ko lubos maintindihan kung paano ito napunta rito. Pinulot ko ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-isip. Bakit nandito to? Hindi siya yung tipong basta-basta na lang papasok sa ibang kwarto. At lalo na dito sa silong. Anong gagawin niya rito? Maya-maya, may narinig akong kaluskos. Inikot ko ang ilaw ng cellphone sa paligid. Bagamat may tambak ng kahon at mga gamit, napansin kong tila maayos ang pagkakaayos ng mga ito.
Ibang-iba sa pagkakatanda ko noon. May lamesa, may mga kagamitan, at may baso pa ng tubig sa ibabaw. May mga tuwalya at mga damit. Parang may nakatira rito. Habang gulong-gulo pa ang isip ko sa mga nakita ko, bigla na lang halos mabitawan ko ang hawak kong flashlight nang may masilayan akong mga paa, madumi, nakatali at nakaupo sa sahig. Dahan-dahan kong iniangat ang ilaw. Misteri, si Kulit, nakagapos, may takip ang bibig at nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa akin. Misteri, kinidnap si Kulit sa sarili kong pamamahay. At sino? Sino ang may kagagawa nito? Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung ano yung iisipin ko. Sino? Sino yung may gawa? At paano ito nangyari nang hindi ko nalalaman? Pero biglang bumalik ang wisyo ko. Kailangan kong iligtas muna siya. Kailangan kong malaman ang totoo. Agad kong isinilid ang cellphone niya sa bulsa ko at aakma na sanang lalapitan siya para kalagan nang may biglang pumasan sa akin mula sa likod. Napahandusay ako sa sahig at nabitawan ang cellphone. Gumulong ito sa lapag pero buti na lang bukas pa ang flashlight kaya nagbigay ito ng bahagyang liwanag sa silong. Nagbunuan kami ng kung sino mang umatake sa akin. Hindi ko maaninag ng buo ang mukha niya sa dilim pero nakita kong isa itong babae. May mahaba at magulong buhok, maruruming kuko, at may kakaiba itong tunog, parang katulad sa aso o lobo. Misteri, parang hindi siya tao. Sinipa ko siya palayo. Nagkabagsakan ng mga gamit sa paligid. Tumayo ako agad at sa pag-ikot ng tingin, may nakita akong lumang paso, mabigat at makapal. Hindi ko siya pwedeng palampasin. Hindi ko pwedeng iwan si Kulit habang may halimaw na ganito sa paligid. Lumapit ako sa kanya. Nakahandusay siya pero nananatiling gumagapang. At doon ko siya tuluyang naaninag, Misteri. Hindi nga siya mukhang tao. Balbon ang kanyang pisngi, malalim ang mga mata, malukong ang muka, may ilong na parang hayop. Parang aso o lobo talaga, o isang nilalang na hindi ko mapaliwanag. Ito ba? Ito ba yung serial killer sa lugar namin? Kung sino man siya, tao, hayop o halimaw, hindi ko siya hahayaang makatakas. Sisiguraduhin kong dito magtatapos ang kahayupang ginawa niya. Akma ko nang ihahampas ang paso sa kanya, buong lakas at walang pag-aalinlangan. Nang biglang sumigaw ang isang pamilyar na tinig mula sa itaas. Randy! Huwag mong saktan ang ate mo! Si Papa Misteri. Siya yung sumigaw at doon ako natigilan. Ate? Ate ko? Napalingon ako sa kanila. Nakita ko si Papa na may hawak na lampara. Kasama niya rin si Mama at si David. Bigla namang tumakbo ang nilalang at laking gulat ko nang bigla itong nagtago sa likod ni Papa. Parang batang takot na takot. Anong ibig sabihin nito, Papa? Sino yan? At ano bang balak nyo kay Kulit? Kulit? Napatingin akong muli sa kinaroroonan ni Kulit na nakatali pa rin sa sulok. At gaya ko, gulat na gulat silang lahat nang makita siyang naroroon. Diyos ko! Bakit nandyan si Kulit? David, dali! Tanggalin mo ang gapos niya! Agad namang lumapit si David at pinakawalan agad si Kulit.
Matapos matanggal ang gapos niya, mabilis itong tumakbo papunta sa akin at mahigpit na yumakap. Mystery, galit at puno ng pagdududa yung nararamdaman ko ng mga oras na yon at muli akong humarap sa kanila. Pa! Ma! Anong papaliwanag niyo dito? Sino ba yung halimaw na yan? Hinawakan ni Papa ang braso ng nilalang at dahan-dahang inilabas ito mula sa kanyang likuran. Mystery, sa sandaling yun, nagbago bigla ang anyo ng nilalang. Bigla na lang nawala ang kanyang balahibo, pangil at ang hayop na itsura. Ang mukha niya naging ordinaryong babae. At ang mas nakakagulat doon, kamukha namin siya, lalo na si Papa. Randy anak! Kapatid mo siya! Anak ko siya sa una kong nobya. Namatay ang kanyang ina 2 taon na ang nakakaraan. Kaya dinala ko siya dito. Oo nga, sana maintindihan mo, Randy. Wala siyang ibang kasama. Tayo lang ng pamilya niya ngayon. Ma, pati ikaw? Pati si David? Ako lang ba ang hindi nakakaalam nito? Hindi pa ako parte ng pamilyang to. Bakit ako lang yung walang alam? Kami lang ng mama mo ang may alam. Aksidente lang nakita ni David siya isang gabi. Nakasalubong niya habang papalabas siya ng silong. Wala kaming balak na ipaalam sa inyo tong magkakapatid. Dahil pansamantala lang naman siyang titira rito habang hinahanapan pa namin siya ng lugar kung saan magiging ligtas siya sa kalagayan niya. Pagiging ligtas niya? Pero teka, umamin nga kayo. Siya ba? Siya ba yung pumapatay sa lugar natin? Aswang, maligno, halimaw, wala akong pakialam. Pero siya ba yun? Tumango lamang si Papa. Mystery, doon ko lubusang naintindihan ang lahat. Kaya pala ayaw ni Papa sa checkpoint, CCTV o kahit anong investigasyon sa krimen dahil natatakot siyang mahuli ang anak niya, ang tunay niyang panganay. Pero bakit si Kulit? Sa dinami-dami ng tao, bakit siya? Napatingin sina Mama at Papa sa nilalang, may halo ring pagtataka ang mga mukha nila. Regina, bakit nga ba? Hindi ba tanging bilin ko lang sa'yo? Huwag mong sasaktan ang pamilya natin, pati na yung mga malalapit sa amin. Kilala mo naman si Kulit, di ba? Patawad, Papa. Hindi ko sinasadya. Palabas lang ako noon. Nagugutom. Tapos nakasalubong ko siya. Akmang sisigaw siya. Kaya wala na akong nagawa kundi itago siya rito. Hindi ko alam ang gagawin. Inaantay ko kayong bumaba para tulungan ako. Pero nauna si Randy. Wala naman akong balak saktan si Kulit. Maniwala ka, Randy. Hindi ko alam, Mystery, kung maaawa ako o kakamuhian ko siya. Matatanggap ko sana kung isa lang siyang ordinaryong tao, mabuti at walang sinasaktan. Pero hindi pumapatay siya. Napag-alaman ko rin na siya pala ang kumitil sa buhay ni Tetay. Isang gabi raw na lumabas siya, nahuli rin daw siya nito at wala siyang nagawa kundi paslangin ito. Ilang pamilya na ba ang naulila dahil sa kanya? Ilang ate, kuya, nanay o anak yung nabiktima niya. Ang gusto nila Mama at Papa maging ligtas siya. Pero paano naman yung ibang tao? Paano naman yung buhay nila? Sa paliwanag ni Mama, lumaki raw si Ate Regina sa kabundukan. Silang mag-ina lang ang magkasama roon. Pero kahit ganon, hindi raw naputol ang komunikasyon nila ni Papa dahil sa kagustuhan ni Papa na magsustento. Bago raw mamatay ang nanay ni Ate Regina,
nakipagkita ito kay Papa para ipaalam ang kalagayan niya. Kailangan niya ng kasama at gabay, lalo na't isinailalim na siya sa pagsasali ng mutya, isang mahirap na proseso ng mga tulad nilang aswang. Kaya kahit mahirap, tinanggap siya ni Papa. Pinili raw ng aking mga magulang na patirahin si Ate Regina sa silong at ilihim siya sa mga tao dahil hindi pa nito kayang mamuhay sa lugar namin. Nasa edad 25 na siya noon, pero dahil sa lumaki siya sa bundok, wala siyang karanasan sa pakikisalamuha sa iba at nangangailangan ng bantay dahil sa kanyang kalagayan. Nang mga unang buwan niya ng pagiging aswang ay hindi pa daw nito kontrolado ang kanyang isipan. Kaya napipilitang kumuha sila Papa ng mga adik o mga taong grasa para ipakain sa kanya. At dahil sa hindi na rin maatim nila Papa na magdala ng mga tao sa kanya, binigyan na siya mismo ng pagkakataon para lumabas at pawiin ang kanyang gutom. Ayon kila Mama at Papa, hindi naman daw gabi-gabi ay nagugutom si Ate Regina. May mga pagkakataon na okay na sa kanya ang mga laman loob o karne ng mga hayop. Pero may mga gabi daw talaga na hindi kayang ibsa ng gutom ng kahit anong karne ng hayop. Nalaman naman daw ni David ang katotohanan nang minsang pumasok siya sa silong upang maghanap ng lumang gamit. Doon niya nadiskubre ang katotohanan at mula noon ay siya na ang naatasang magbantay kay Ate Regina sa tuwing lalabas at uuwi ito. Kaya pala madalas siyang puyat. Kuya, mahirap din sa akin ang lahat. Kaya nga, dinadaan ko na lang sa alak. Nakukonsensya rin ako. Alam mong hindi naman masama ang pamilya natin, di ba? Pero, ate pa rin natin siya. At hanggang ngayon, si Rika, ang bunso naming kapatid, ang tanging hindi pa nakakaalam na may isa pa pala kaming kapatid. Si Mama naman, Misteri, hindi ko alam kung hahangaan ko ba sa pagiging maintindihin o kaiinisan ko sa sobrang pagiging martir. Alam kong mahirap para sa kanya ang tanggapin ang anak ni Papa sa ibang babae. Lalo pat isa siyang nilalang na iba sa atin. Hindi ko sukat akalain na kakayanin nilang lahat ito. 2 taon siyang narito sa iisang bubong kung saan kami lahat nakatira. Wala akong kaalam-alam na ang mismong taong gusto kong hulihin ay kapatid ko pala. Ngayon ko na naintindihan kung bakit noon si David ang gusto nilang pumalit kay Papa para ipagpatuloy ang baluktot na proteksyon kay Ate Regina. Alam mo, Misteri, wala akong problema sa pagkupkup sa kanya. Pero sana naman walang ibang tao ang mapahamak. Yun lang ang gusto ko. Pagkatapos ng gabing yun, umalis ako. Hindi ko kaya yung ginagawa nilang pagtatakip. Mariin kong sinabi sa kanila. Kapag may isa pa akong nabalitang biktima, hindi ako magdadalawang isip na isuplong kayo. Lahat kayo. At 2 taon ang lumipas. Wala na akong nabalita ang krimen na tulad noon. Ayon kina David at Mama, pinilit daw nilang pakainin na lang si ate ng hilaw na karne ng hayop at mga laman loob, hindi ng tao. Patuloy rin silang naghahanap ng ligtas na tirahan para sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung totoo ang lahat ng yun o kung patuloy pa rin silang nagtatakip. Pero kahit papano, mas naging kampante ako dahil mula noon wala nang sumunod na biktima. Isang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo, Misteri, upang mailabas ko rin ang matagal ko ng kinikimkim. At kahit hindi man ito marinig ng mga pamilya ng mga naging biktima ng ate ko, gusto ko pa ring humingi ng tawad sa kanila. Alam kong walang kapatawaran ng mga nagawa niya,
At marahil wala ring sapat na salita para itama ang lahat ng mali. Pero mula sa kaibuturan ng puso ko, humihingi ako ng tawad. Sa kasalukuyan, Misteri, malayo na nga ako sa kanila. Pinag-iisipan ko pa kung babalik kami ni Colette na ngayon ay asawa ko na. Hindi pa kasi ako ganap na handa. Pero sana balang araw makabalik ako at makilala ko ang tunay na panganay ni Kapitan Anselmo.